Sino-sino po ba ang pwedeng maging bahagi, maging miyembro ng Mobile Fund? At mapipirmahan na rin ng presidente para maging ganap na batas na ang Eddie Garcia Bill. Kasi nakapaloob doon yung health and safety guidelines. Dahil si Eddie Garcia na aksidente sa set dahil wala yung mga facilities na yun. Hindi madali yung trabaho namin. Dapat unawain din kami kasi minsan hinuhusgahan ka na ng tao. Hinahamon ako ng suntukan, hinahamon ako ng barilan. Yung mama sa harapan ko, galit na galit sa akin. Minumura ko, PI na Res Cortez na yan. Maraming artista na akala nila sikat na sila. Maraming sumisikat. Pag nalaos, lagapak. Para bang ang paan nila hindi nakatungtong sa lupa. Mga kachika, duda ng marami. Bading siya. Question, bading ka ba talaga? Alam ko naman kung sino si Res Cortez Wala nang pwedeng maka-iskandalo sa akin. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Maraming salamat. Eto na naman, isang espesyal na paghahandog na ibibigay po namin sa inyo dito sa Morley Alinio, ito ang Tundo. For the first time, ngayon lang uli mangyayari na kung saan ay ang tagal ko rin itong inasam-asam na makausap, makakwentuhan, makadaupang palad ang nag-iisang Res Cortez. Magandang araw sa iyo, Morley. Magandang araw at tanghali, hapon, gabi, madaling araw, kung ano ang oras dumarating tong vlog na to. Kumusta na po kayo? Okay naman at busy sa Mobile Fund. Minsan nag-shooting at medyo nagpahinga muna ako sa Batang Quiapo dahil nga medyo na-question tayo yung role ko at sabi ni Coco, Martin, which is siyang director namin, pahinga daw muna. Babalikan natin yung tungkol sa Batang Quiapo pero siyempre, aalamin muna natin kung ano na ang kalagayan ng isang Res Cortez dito sa kanyang tanggapan sa Mobile Fund. Sa pagkakaalam ko, marami na rin siyang hinawakang posisyon sa sangay ng ating mga pamahalaan kaugnay ng mga paggawa ng pelikulang Pilipino at entertainment industry, of course. Question muna natin dito. Tuwang-tuwa po ako nang malaman ko pong kayo po ang presidente ng Mobile Fund. Bilang presidente, ano po ba yung kinaharap nyo rito sa Mobile Fund na pangit? Kumusta na ang Mobile Fund? Mobile Fund is a Movie Workers Welfare Foundation. Kasi nga, sa batas, yung mga manggagawa sa pelikula Pilipino at telebisyon ay hindi kasama dun sa mga welfare benefits na binibigyan ng gobyerno. So, ang pinaka-prime mandate ng Mobile Fund ay nagbibigay kami ng medical assistance. Meron para sa gamot, meron for confinement, may surgery, at sana hindi mangyari, pero meron din kaming death benefits. At pwera yun, meron kaming school. Yung Mobile Fund Film Institute, nagbibigay kami ng courses na konektado sa paggawa ng pelikula. So, meron din kaming yung intensive filmmaking workshop na 4 na buwan yon na covering all aspects or all sector ng filmmaking. From pre-production, post-production, including marketing. Covered na yung script writing, directing, acting, production design, cinematography, at kung ano-ano pa. Pero meron kami mga specialized courses tulad nung script writing lang, meron namang gustong maging DOP. Ano po yung DOP? Director of Photography. Kasi nga dahil digital age na tayo, dati ang tawag doon cameraman, cinematographer, pero ngayon ang tawag sa kanila nga ay Director of Photography. Sa mga listeners, sa mga viewers natin na gustong mag-enroll sa mga courses na ino-offer ng Mobile Fund, ano ang dapat nilang gawin? Meron kaming website, meron kaming Facebook page, Facebook account, at doon nila makikita kung anong gusto nilang malaman at kung ano ang gusto nilang kunin dahil may sarili rin Facebook account ang MFI. Pero yun, meron din kaming library, meron kaming archive, at meron kaming museum na medyo dinismantle muna namin yung museum dahil nag-aabang kami dun sa pag-open ng QCX. Si Mayor Joy Belmonte na sabi niya bibigyan ng spasyo ang paglalagyan ng Philippine Film Museum. Kailan po nag-start ang pag-o-offer po ninyo ng iba't ibang courses na may kinalaman sa paggawa ng mga pelikula? Pero bago po yan, para sa kapakanan po ng ating mga kabataan, ano nga ba ang Mobile Fund? Paano nga ba nagsimula ito? Ano nga ba ang layunin nito? Pwede po bang
konting paliwanag? Actually, Morley, very timely yung pag-uusap natin kasi 2024 is the 50th year anniversary ng Mobile Fund. Ito yung naitatag 50 years ago ni President Joseph Estrada at ni FPJ. At kasama rin dito yung mga hari sa pelikulang Pilipino. Kasama si Dolphy. Dahil sabi nga nila, sila ang nilalapitan ng mga gagawa sa pelikula at para ma-institutionalize at hindi na sila ihingi. Yung iba kasi hindi naman makadirekta or nahihiyang lumapit dun sa tatlo, kaya tinatag ang Mobile Fund. Kaya tinawag itong Movie Workers Welfare Foundation. Yun nga, ang prime purpose ay makapagbigay ng medical assistance sa mga manggagawa. At kahit na nga pandemic, kami, dahil hindi kasi kasama sa batas, magbibenepisyo sa mga binibigyan na welfare program ng gobyerno, kaya ang Mobile Fund nagbigay din ng ayuda sa bawat member nung panahon ng pandemic. Every now and then, nagbibigay kami ng mga regalo, mga bigas, or mga grocery items. Sino-sino po ba ang pwedeng maging bahagi, maging miyembro ng Mobile Fund? Actually, nagsimula yung mga marginalized workers of the industry. Pero napapanahon na isinali namin pati yung mga nakakaangat na manggagawa sa pelikulang Pilipino. I'm talking about yung mga superstar, yung direktor na hindi naman nila kailangan ng yung mga benefits na binibigay, bagkos pwede nilang gawing outlet yung Mobile Fund sa kanilang social responsibility. Na kung gusto nilang tumulong sa kapwa manggagawa sa pelikula, ay pwede nilang padaanin sa Mobile Fund dahil siguradong makakarating dun sa mga nangangailangan. Speaking of Mobile Fund, nangangailangan ng funds ang anumang foundation. Yes. Paano po nyo na itatayo? Saan po kayo kumukuha ng mga pondo na ginagamit po ninyo sa bawat proyektong inyong ginagawa? Yun. Originally, ang source of fund ng Mobile Fund ay ang Metro Manila Film Festival. Mobile Fund gets 50% nung tax rebate. Kalahati naman nun, napupunta sa iba-ibang ahensya katulad ng FDCP, kasama yung Film Piracy Council, OMB, Yes. kasama rin doon sa nakikinabang. Pero, nung nakaraang pandemic, wala namang film festival. Meron film festival, kundi online lamang. Kaya maliit lang ang kinikita ng Metro Manila Film Festival Committee. Kaya ang share ng Mobile Fund ay lumiit na rin. I praise and thank the Lord dahil nitong nakaraang film festival, Ay, tumabo talaga. yun, Oo. medyo bumabalik na ulit yung mga manonood natin sa sinihan at itong last year, umabot ng mga 1.7 billion ang gross. Part of that, yung amusement tax na kinukuha ng mga LGU ay yun ang napupunta naman sa mga beneficiary. Aside from that, wala na po bang pinagmumulan, pinagkukuhanan ng pondo ang Mobile Fund to think na marami itong sinusuportahang mga kawani ng mga taga-showbiz? Maraming nagdo-donate, marami kaming hinihingan, nagsusulisit kami para masuportahan yung pondo ng Mobile Fund at kasama na rin dito yung FDCP, meron kaming partnership, meron kaming tinatawag na yung Sagip Tala. Ito ang tulong na ibinibigay financially sa mga elderly at mga aging member of the industry, yung mga edad na or talaga nangangailangan, at ang nagpo-provide ng pondo nito ay ang FDCP, minamanage lamang ng Mobile Fund. Dahil yung maliit lang yung binibigay naming tulong, nadadagdagan ito nung pondo na nanggagaling sa FDCP. I'm talking about katulad nila Romy Vito, Romy Susara nung namatay. Pinabigyan namin dito sa programang ito si John Regala. Marami pang iba. May mga fundraising kami katulad nung kahit nga yung sa karera, pumapasok kami Karera ng kabayo. Okay. May isang araw na yung beneficiary ay ang Mobile Fund. At kung saan-saan pa. Kunyari, birthday ng chairman namin, si Boots Anson Rower Rodrigo, kesa tumanggap siya ng regalo, kaibigan niya, sa mga well-wishers niya, ang sinasabi niya, nyo na lang kami bigyan ng regalo, i-donate nyo na lang sa Mobile Fund. So, kaya nag-survive kami nitong nakaraang 50 years. Gaano ba kahalaga ang isang Mobile Fund sa buhay ng isang artista, sa buhay ng cameraman, sa buhay ng mga reporter, at ilan pang kawani na bumubuo
sa movie industry? Nabanggit mo yung tungkol sa reporter. Ito, last year lang, isinama na namin sa pwedeng mag-member yung mga showbiz media. Ay, bongga yan. Ni-invite kita na mag-member ka sa Mobile Fund dahil sa oras ng pangangailangan, meron kang mapupuntahan para matulungan ka sa gastusin, matulungan ka sa mga gamot. At pag na-confine ka, na binibigay 10,000 per confinement, and you can avail of that 3 times a year. Yung namamatay, meron kaming binibigay na 35,000. Pero yun, yung eskwelahan, pag ikaw mismong member ang mag-attend, may scholarship kami binibigay, or sa mga anak nila na gustong mag-aral sa paggawa ng pelikula, meron din kaming full scholar at half scholarship na ino-offer sa kanila. Wow, ang ganda pala ng mga ino-offer ng Mowal Fund. Ano naman ang bilang isang miyembro? Ano ang pwede kong gawin upang mula sa akin ay magkaroon naman ng benepisyo ang aking sinalihang foundation? Meron din kasing membership fee. Ngayon, one-time membership fee na 500 pesos at 400 pesos a year. So para magkaroon ka naman ng konting responsibilidad, pero dun sa 400 a year membership fee, ang benepisyo nila makukuha ay 80,000. And of course, ayaw mo naman na magkasakit ka para magbenepisyo, pero ganun talaga ang health insurance. Ngayon nga, dahil sa 50 years, nag-aaralan namin na sana magkaroon ng HMO, yung hospital insurance, para yung mga manggagawa na member natin, anytime pupunta sa hospital, kung gusto niya magpa-konsulta, gusto niya magpa-confine, ay pwede naman dahil meron kang card na ipapakita at pwede mong ipagmalaki na hindi mo kailangan ang down payment para tanggapin ka sa isang ospital. Sir Rex, tanong ko lang, kumusta ka na bilang chairman ng Mowal Fund? Ito, trabaho ko dito, pro bono. Ibig sabihin, parang sinusuklian ko lang, ibinabalik ko lang yung mga natanggap ko galing sa industriya. This is the way para maibalik ko naman ang aking utang sa industriya through serving dito sa Mowal Fund. At sa madaling salita, ang aking tinitingnan na ngayon ay yung legacy na iiwanan ni Res Cortez. Among others, siyempre, nandyan si Ma'am Boots Anson Roa na aming chairman, member ng Board of Trustees, si Gina Alahar, Director Boy Vinarao, si Julius Topacio na Vice President namin, at kasama rin dyan yung bago namin member ng Board of Trustees, si Alden Richard at si Ding Dong Dantes. Oh, galing ha. Siyempre, kailangan namin mga young blood para makapag-offer or makatulong namin sa Mowal Fund na medyo bata at fresh ideas na pwede natin i-offer dito sa Mowal Fund. Sir Rex, tanong ko lang, bago ka naging isang chairman ng Mowal Fund, marami ka bang pinagdaanan ng mga nagawa mo in showbiz? Naging miyembro ka ba, president ka ba ng Kapistanan ng mga Artista ng Pilipinas, OMB? Pakikuwentuhan po natin ang ating mga viewers and ating listeners na bago ka naging chairman dito sa Mowal Fund, ay marami po kayong pinagdaanan. Dati, presidente ako ng Actors Guild, Kapisanan ng mga artista ng pelikulang Pilipino at telebisyon. At naging member din ako ng Film Ratings Board. At naging vice president din ako sa mga kapisanan ng mga manggagawa sa pelikulang Pilipino. Active ako sa mga paglalabi. May mga legislative agenda kami. At member ako ng technical working group na bumuo ng Eddie Garcia Bill. Kasi aprobado na sa Kongreso. Ngayon, ma-approve na sa Senate. Magkakaroon ng BICAM at mapipirmahan na rin ng presidente para maging ganap na batas na ang Eddie Garcia Bill. Kasi nakapaloob doon yung health and safety guidelines ng mga shootings. Ibig sabihin, dapat sa shooting meron ng medical team, merong ambulance, at may mga safety officer. Kaya nga pinangalanan nitong Eddie Garcia Bill dahil si Eddie Garcia na aksidente sa set dahil wala yung mga facilities na yun. So basta binuhat lang siya dahil kailangan niyang tulong at isinakay lang sa taxi, walang ambulance. Pero ngayon may ambulance na at nire-require na bigyan ng insurance lahat
lahat ng tao na nasa set. So kasama rin dito sa batas na ito, regulated working condition. So yung working hours, meron ng limitation. Hindi na katulad ng araw, shooting ka ng 18 hours, 24 hours, babayaran ka lang ng isang araw at marami na ring namatay dahil nga overwork. Ngayon, wala na yon dahil meron ng limit na hanggang dito ka lang pwede mag-shooting. At kasama rin doon yung turned around time na pag napack up ka, hindi ka pwedeng schedule less than 12 hours. Kailangan makapagpahinga ka bago ka i-schedule ulit. Ito naman, sinumula namin paglaban yan nung namatay si Wendy Ramas dahil nga maraming nagkakasakit, maraming namatay dahil sa overwork dahil wala pang regulated working hours. Iisa-isahin, hihimay-himayin. Pag-uusapan natin ang Eddie Garcia's Law. Babalikan natin yan. Pero sisilip muna tayo sa isang magandang kwento ng nakaraan. Sinong mag-aakala ng isang ordinaryong bata, ng isang ordinaryong lalaki na pasayaw-sayaw, pakembot-kembot, tatalon-talon ay isa na ngayong karispe-respeto, kagalang-galang na presidente ng Mowal Fund. Kuwentuhan muna natin ang ating mga viewers, ang ating mga listeners. Ano nga ba ang nakaraan ng isang Res Cortez bago siya pumasok sa showbiz? Tama yun. Kasi gusto ko magkaroon ng scholarship dun sa school namin, University of the East. Kumukuha ako ng course na BSECE, Electronics and Communication Engineering. Nung una, nag-try out ako sa swimming team. Pero nung huli, nakita ko sa dance troupe, maraming mga chicks. Oh! Babae pala dahilan? Sabi ko, dito na lang ako mag-join. So, nag-audition ako, natanggap naman ako. At napasok din ako sa Cultural Center of the Philippines. Habang member din ako ng UE Dance Troupe. At there's a time, napasok din ako sa UP Filipiniana. Okay. At pumasok din ako sa commercial dancing. Naging dancer ako ng Allegro Dancers, yung kay Amelia Apolinario and the Allegro Dancer. Panahon yun ni Tito Alcuin. At naging regular dancer ako ng Superstar, yung Kinoro Honor. Naging regular dancer ako ng marami show. Kay Kuya Germs, Ike Luzada, Noontime Matinee, at kung ano pa. At yun na nga, nitong nakaraang taon, nag-viral yung sayaw ko sa Loveliness. Kasayaw namin ni Alma Moreno. Pero wala pa akong tiyan nun. Nakakatalon pa ako. At parang yun, nariwa yung aking nakaraan dahil doon naman talaga ako nanggaling sa pagiging dancer. Na yun naman ang pinaghugutan ko, yung aking pagiging action star. Dahil yung sayaw at yung routine sa shooting ay parang choreography lang yan. Yan. So, kunyari, self-defense, karate, aikido, taekwondo, nagagawa ko dahil sa aking background bilang dancer. So, alam mo naman, nung araw, para maging artista ka, dapat marunong ka sa movement. Bilang dancer, madali sa akin ng body balance, madali sa akin ng shifting ng weights. Nung araw, yung mga artista, kailangan kumakanta. Di ba? Nagvo-voice lesson. Pati yung pinasok ko na rin. Di ba? May mga grupo nga kami noon, yung Call It Guts, kasabay nung Bad Bananas. Kami naman sa Call It Guts, kasama ko si Tirso Cruz, Michael De Mesa, Rolly Quezon, Bembol Rocco, at si Ruel Vernal, na si Mark Hill, kasama rin namin doon. Ito si Tirso, siya talaga yung singer sa amin. At si Michael De Mesa. Pero nagtayo kami ng grupo na tour kami buong Pilipinas, even abroad. At yung nasubukan ko rin yung aking pagiging komedyante. Nako mga kachika, mga amiga, halika kayo dito. Sisili pa tayo ng maraming kwento. Ito yung kwento. Ano nga ba ang isang Res Cortez na dancer? Sumasayaw-sayaw, malambot ang dewa, ay naging isang gun. Paano nga ba ang isang Res Cortez ay nabiyayaan, nabigyan, nagkaroon ng break sa showbizlandia? Eto tayo, iisa-isayin natin yan. Paano nag-start lahat ito? Actually, I started. Dancer ako, biglang in-offer ako ng role nung 1975. Anong role to? Yung pelikulang Sindak at Lagim. Horror movie na trilogy na wala pang exorcist na pelikula. Merong part doon na about exorcism. Kasama ko rin sila Ronaldo Valdez, George Tregan, sila Lisa Lorena, at kung sino-sino pa. Na siyempre, bagets ako noon. So, mga boy next door type yung aking naging pelikula. Ginawa ko rin isa sa mga una kong project, yung Bilanggong Birhen. Sino kasama mo rito? Bilanggong Birhen, yung si Alma Moreno. Nagpa-sexy ka din. Doon nga sa first movie ko, may death scene ako. Namatay ako, hubot-hubad. Wow! Sa isang bathtub. Talaga? Oo. Ano to nagpakita ka talaga lahat? Maganda ang katawan ko noon eh. Wow!
okay lang. Hindi ka nahirapan. Tinanggap mo yun. Okay lang sa'yo. Naghubad ka na. Okay lang dahil nakasama naman ako doon sa henerasyon ng mga artista na di ka lang umaasa sa iyong natural talent kundi nag-aral kami. Kasama ako sa nagsimula nung pagtatag ng Actors Workshop Foundation na doon kami nag-aaral paano umarte. Nasimulan namin yung isang approach na tinatawag namin na no acting please. Being lang ang iyong sasandalan kasi pag nahalatang umaarte ka, ibig sabihin, hindi ka magaling na artista. Para maging natural, no acting please. Yun ang sistema na inintroduce sa atin ni Eric Morris. Maraming nakinabang dito sa sistema na to at hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin yung workshop na yan hanggang dito sa Mobile Fund through Leo Martinez. Siya ang qualified instructor kasama si Gina Alahar para magturo sa sistema ni Eric Morris na Being Workshop. Maraming napagdaanan, maraming napuntahan, iba't ibang role ang kanyang nagampanan. Pero ang tao, mas ginalit niya, mas napansin siya nang itong si Res Cortez ay maging kontrabida na. Paano nag-start naman yung pagiging kontrabida mo na ngayon ay kinainisan ka naman ng mga tao? Yun ang naging tatako nung nakaraan kasi nga marami akong role na kontrabida hanggang sa mga passion play. Pag mahal na araw, ang role ko for 15 years, Judas. Malapit na Holy Week, mag-uudas ka na naman. Hindi na siguro. Ginagawa namin Cristo. It's a dance drama na ginawa namin sa Folk Arts Theater, sa CCP, dinala namin sa Cebu, Bacolod, kung saan-saan pa. Yung role ko nga palaging Judas. Sabi ko, gawin nyo naman akong Jesus Christ. Sabi sa akin, hindi pwede, mukha ka talagang Judas. Pero, nasubukan ko rin lahat ng roles. Ilang pelikula rin yon. Ang role ko ay isang, alam mo na, isang bading. At naniwala naman sila na bading ako dun sa pelikula na yon. Kahit nga yung anak ko, araw, tinatanong siya, daddy mo ba siya? Artista ba siya? Sabi, hindi, daddy ko, bading. Kasi napanood niya ako sa shooting, na bading yung role ko. Pati yung mga anak ko, ganun na. Siyempre, bata pa, hindi pa niya naintindihan yung role. Pero ako naman, dahil nga dun sa training ko sa workshop na kailangan you should draw the line between Res Cortez the actor and Res Cortez the person. Maraming artista na naguguluhan kasi di nila maihiwalay yung role nila sa pelikula at telebisyon sa totoong buhay. So dapat meron kaming conscious effort para mawala yung influence na yon. Nangyari sa akin, shooting ako, sigaw, kontrabida, galit. Pag-uwi ko ng bahay, minsan tutulog ako at nilalaro ako ng anak ko, sinakyan ako, kabayo. Nagalit ako, sinigawan ko. Sabi ko, hindi ako yun eh. So, it must be the role. So, sa ating mga artista, dapat may conscious effort tayo na wag tayo ma-influensyahan ating mga role na ginagawa. So, kailangan, para bang uhubarin mo yung katauhan mo na yon na ginagampanan mo sa pelikula. Pag uwi mo sa bahay or pag nakasama mo na yung mga kaibigan, hindi ka masiraan ng ulo. Ganon yung ibang artista, nadadala na sila. Akala nila sa totoong buhay nila ganun na nga sila. Yun ang danger ng aming trabaho. Hindi basta-basta ito, hindi ganun kadali. Kasi nga, yung iba nga, merong session sa mga psychiatrist or psychologist para mawala sa iyo yung influence na yun. Kahit na sa mga babae na matitino naman, mababait, pero ang role nila ay, kunyari, nagiging prostitute, yung hindi matinong babae, minsan nadadala na nila yun sa totoong buhay. Hindi madali yung trabaho namin. Dapat unawain din kami kasi minsan hinuhusgahan ka na ng tao. Katulad nung minsan nanonood ako ng sine, kasama ko asawa ko, yung mama sa harapan ko, galit na galit sa akin. Minumura ko, PI na Res Cortez na yan. Parang gusto ko sabihin, hindi si Res Cortez yan. Yan yung si role ko na ganito, ganyan. Pero took it as a compliment na para bang effective ako kaya siya ganyan. Pero malaking adjustment ang ginagawa kasi nga minsan papaaway ako. May na-encounter ako ng mga hinahamon ako ng suntukan, hinahamon ako ng barilan kasi nga sa pelikula magaling kang sumuntok, magaling kang bumaril. Subukan mo nga ako. Yung mga ganun. May mga hamon na gano'n. Oo, pero explain mo lang, pelikula lang yan. Pero ngayon, ang audience is better off than that. Matalino na ngayon ang audience. Alam na nila kung ano yung totoong Res Cortez at kung sino yung Res Cortez na napapanood nila sa pelikula at telebisyon. Res, ang daming mga masasamang ugali, masasamang role na naibigay na
niya sa iyo na buong ningning mong nagampanan. Isang tanong, masamang tao ka ba talaga? Bawat tao, meron kang bahagi na kasamaan. Minsan, sa totoong buhay, nangingibabaw talaga kung ano yung gusto mong ipakita or i-project sa tao. Kasi merong ano yan yung kasamaan, kabutihan, at lahat ng emosyon para sa aming artista ay isang level lang yon. Yung kasamaan, yung masaya, malungkot, galit, ay hindi nagkakaiba. Pantay-pantay sila bilang emosyon na ginagamit namin sa aming trabaho. Na kung kailangan mo ito, huhugutin mo lang yon at yun ang gagamitin mo. But doesn't necessarily mean na masama ka ng tao. Kasi depende rin yun sa iyong educational background, yung influence sa'yo sa totoong buhay. Kasi maraming artista na akala nila sikat na sila, na hindi nila alam na pinasikat lang sila nung pelikula o nung mga reporter. Ginawa yung image na minsan pinapaniwalaan na nila yun. Kaya maraming sumisikat pag nalaos, lagapak, dahil nga akala nila hindi na sila mawawala or nakalutang sila. Para bang ang paan nila hindi nakatungtong sa lupa dahil pinapaniwalaan na nila yung kanilang image. Kasi sa publicity, pwede kang gawing magaling na artista kahit hindi ka naman magaling. Pero yung artista naman na medyo mahina-hina ang naturalesa, baka paniwalaan niya na yon at maniwala na siya na ganun nga talaga siya. Ayun na, mga kachika, may chismis ako sa inyo. Kasi, di ba, magaling umarte ng bading. Duda ng marami. Bading siya. De, okay lang yun. Ano yung reaction mo kapag pinagdududahan ka? Lalo na pag gumaganap ka ng role mong bading. Kuhang-kuha mo yung mga pinagagawa namin. Ano yung reaction mo? De, sabi kapag ko pinagdududahan ka na, ay, si Res Cortez, bading. Question, bading ka ba talaga? Hindi. Alam ko naman kung sino si Res Cortez Sa akin, tawagin nila akong bading. Sabi ko nga, I take it as a compliment. Para bang naniwala sila dun sa ginawa ko, dun sa pelikula. Wala nang pwedeng maka-iskandalo sa akin. Kahit anong sabihin mo. Sabi nga, good publicity or bad publicity, still a publicity. Bakit biglang nawala sa Batang Quiapo si Abdul? Nakaka 3 taping days pa lang ako, bigla akong nabash. Nagagawa ng pelikula yung mga superstar natin, action star, na nasa Senado. Alam mo bang hindi pa lumalabas yan? Kawang nauna. Pero meron kaming isi-share sa inyo. Alam ba ninyo na yung 4 na mga malalaking artista, yung action star, mukhang walang bayad? Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.